Tita PB Love at Dolly, nagkita na sa personal. Sa isang video, makikita na dumating na sa Pilipinas si Tita PB Love kasama sina Mamang at Ma'am Cathy. Sinalubong sila nina Kuya Tutoy at Tirso sa airport. Bago sila tumuloy sa Abra, dumaan muna sila sa isang tindahan ng mga prutas at pasalubong. Miss na kasi ni Tita PB Love ang mga native na prutas sa probinsya, at bumili rin siya ng pasalubong para sa mga Marias. Pagkatapos mamili, hindi syempre kumpleto ang pag-uwi ni Tita PB Love sa Abra kung hindi siya dadaan sa palengke. Nakasanayan na niyang dumaan sa Narvacan Public Market para mamili ng pang-ulam at sariwang gulay. Sobrang saya ni Kuya Tutoy habang bumibili si Tita PB Love ng karne, dahil bibilhan daw silang dalawa ni Tirso ng tig-1 kilo ng karne. Pagdating nila sa Abra, agad silang sinalubong nina Irene, Marjorie, Erna, at Dolly. Wala si Ate Badiday dahil may pasok ito sa school. Sayang nga lang at hindi na video ni Kuya Tutoy ang pag-bless ng mga Marias kina Tita PB Love, Mamang, at Ma'am Cathy dahil nahuli siya sa pagkuha ng video. Gayunpaman, dama pa rin ang saya ang muling pagkikita nila Tita PB Love at kanyang mga scholars. Tito Herns, na curious sa bagong school nina Mylene at Russell. Dumating na kahapon sa Laguna si Tito Herns, at ngayon ay nais niyang makita ang bagong paaralan na papasukan nina Mylene at Russell. Ayon kay Tito Herns, mas maganda raw ang bagong school na ito at mas malapit din sa kanilang bahay, kaya hindi na niya kailangang ihatid sundo ang dalawa araw-araw. Nalalakad lang ito mula sa bahay dahil sa sobrang lapit. Wala kasi si Tito Herns noong araw na sinamahan ni Ma'am Nida sina Mylene at Russell na magpa-enroll. Nasa Mindoro pa siya noon, nagbabakasyon kasama sina Sir Paul at Madam Yula. Kaya ngayong may pagkakataon, naglakad si Tito Herns kasama ang mga Maria papunta sa paaralan. Habang naglalakad, napansin niyang tila malayo-layo ang nilakbay nila. Ayon kay Tito Herns, malayo pala ang dinadaanan nina Mylene at Russell dahil pasikot-sikot ito, base sa sketch na naibigay ng mga Maria. Kaya't nagpasya siyang aralin ang lugar at hanapan ng mas mixing ruta, isang mas diretsyong daan na hindi na kailangang paikot-ikot pa. Pagdating nila sa school entrance, inanunsyo ni Tito Herns na gagawan niya ng panibagong sketch ang dalawa para hindi na sila maligaw o mapagod sa paglalakad. Ang daan kasi na alam ni Mylene ay yung dinaanan nila noon nang sakay pa sila ng sasakyan ni Ma'am Nida, kaya't hindi nila alam na may mas maikli pala. Babalik sila sa Lunes para sa brigada, at sasamahan ulit sila ni Tito Herns. Sobrang natuwa siya sa bagong paaralan ng dalawa. Sabi pa niya, sasanduan na lang daw niya ito tuwing gabi dahil gabi ang uwian nila. Tinanong niya sina Mylene at Russell kung ayos lang ba sa kanila ang school at ang bagong lokasyon nito. Sumagot naman ang dalawa ng masiglang, opo. Habang pauwi na sila, dumaan sila sa bagong daan na itinuro ni Tito Herns, mas diretso at mas maikli kumpara sa dinaanan nila kanina. At laking tuwa ni na Mylene at Russell nang makita nilang may tindahan ng ice cream sa daan. Hindi nila ito pinalampas at agad na bumili ng ice cream kasama si Tito Herns. Natawa na lang si Tito Herns at sinabing tiyak na madaling maubos ang paninda ng ice cream doon, dahil siguradong laging bibili ang dalawa tuwing dadaan. Habang kumakain, itinuro pa ni Russell kung anong ice cream ang bibilhin niya sa susunod. Napatawa si Tito Herns at biglang naalala si Nanita, na dati niyang sinusundurin mula sa school. Kaya pina-shoutout niya ito kina Mylene, Russell, at Zinnia, sabay sabing, miss na namin si Nanita. Malapit lang talaga ang bagong school, at kahit hindi sila magmadali sa paglalakad, tiyak na aabot pa rin sila sa oras.